Hoy, demonyong akata. Huwag ka na magpo-post ng mga Bible verse. Hindi mo naman kayang i-apply sa buhay mo. Hindi mo naman kayang i-apply sa pagkatao mo yung mga pinagsasasabi mo. Ginagamit mo lang yung Diyos eh. Masyado kang feeling matino, mapagpanggap. Tapos mamaya kukupali mo na naman ako. Yan o, katulad ng mga pinagpo-post mo sa akin. Napakasimpleng usapan sa Messenger, ipopost mo na naman, papalabasin mo na naman ako ang tanga, boplax, kahihiyan, diba? So kung matino ka talaga, hindi mo gagawin yan. At kung ikaw ang naglalaganap ng salita ng Diyos, dapat yung mga tukso sa buhay mo ay nilalabanan mo, lalo na yung sinasabi mong sakit mo na anxiety. Yan ang problema sa iyo eh, dinadahilan mo yung anxiety sa pagiging palkups mo. Alam mo, kung palkups ka, hindi mo na mawawala sa sarili mo yan. Tingnan mo, nagbabasa ka ng Bible, yun pa rin yung laman ng utak mo, mangupal. Nasa dugo mo na yan, kumbaga. Hindi na matatapos yung mga pinaggagawa mo kasi literal ka na palkups. Nasa dugo mo na yung pagiging demonyo. Huwag ka na magbasa-basa ng ganyan, hipokrito ka, lalo ka lang magkakasala sa Diyos, maniwala ka sa akin. Lalo ka lang pagdudusahin ng Panginoon. Dahil hindi maganda yung ginagawa mo. Buti pa nga si Manoy, nagbago, di ba? Ngayon naging Christian na. Tapos naglalaganap ng salita ng Panginoon, yung mga vlog niya ay tungkol sa Diyos. Hindi katulad mo, nagpo-post ka pa ng iba't ibang mga kung ano-ano. Kung hindi ako i-post mo, yung mga iba, nagpo-post ka pa ng mga sugal. Alam mo, tigil mo na yan. Huwag kang masyado mapagpanggap. Demonyo ka no? Kala mo talaga napakalinis mo. Hindi sang-ayon sa mata ng Panginoon yung mga pinagagawa mo. Lalo ka lang magkakasala, lalo ka lang malulugmok, maniwala ka sa akin. Curse yan, sumpa. Ha? Baka hindi mo kasi alam ang resulta ng pagpapapanggap o ginagawa mo pambungad ang salita ng Panginoon pero nuknukan ka ng demonyo. Tigil mo na yan, brother. Ako na naniniwala sa'yo. Hindi ka mapakali hanggang talagang kinokontent mo ako, pinupost mo ako, mamaya buburahin mo, hihingi ka ng tawad, tapos mamaya magba-Bible verse ka, tapos mamaya kukupali mo na naman ako, tapos kinabukasan magba-Bible verse ka, magkukonsensya ka. Alam mo, hindi anxiety yan eh. Ang tawag sa'yo, tanga. Pinipilit mo maging mabuti, hindi mo naman kaya. Alam mo ako, tatanggapin ko pa sa sarili ko, nagkago ako. Pero kaya kong magbago. Kaya ko ayusin yung sarili ko. Hindi katulad mo. Nagpapanggap kang malinis, nagpapanggap kang mabuti. Pero deep inside, mas gago ka pa sa akin, di ba? Ay, nakita ko yung mga comment dun sa mga sa mga post mo na conversation natin, ang daming ka mga kagaguhan dun. Alam mo, kung tunay ka na sa Diyos, hindi mo hahayaan na may magsalita ng ganun sa ibang tao. Automatic yun, buburahin mo. Hindi mo hahayaan yun. Kasi alam ko, may kita dyan eh. Ginagamit mo yung salita ng Diyos para kumita ka. Diyan sa dollar na Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Paano ka paniniwalaan? Hindi mo naman kayang patunayan sa sarili mo yan. Nagpapanggap ka eh. Ang sobrang makasalanan kang tao. Tanda mo yan. Kaya nga nangyayari sa inyo yung mga dilubyo eh. Kasi mga plastic kayo eh. Diba? Sobrang mapagpanggap ka. Huwag kang masyadong feeling. Hindi bagay sa'yo. Hindi kita ginajudge pero maniniwala lang ako sa'yo kung burahin mo na yung Facebook mo o kaya ibahin mo yung content mo, magpuro ka kay Lord, hindi ganyan. Magpo-post ka ng sugal, magpo-promote ka ng sugal, tapos magpo-post ka na kung ano-ano dyan. Pili mo, napakabuti mo na. Porket nag-post ka ng Bible verse, kala mo maliligtas ka? Hindi alokohan yun. Di ka pa nga nag-o-obey, hindi ka pa nga sumusuko sa Panginoon eh. Nangungupal ka na naman. Tapos kung ano-ano na mga ginagawa mo sa akin. Nako, tigil-tigilan mo yan. Hindi ako naniniwala sa iyo. Mas naniniwala pa ako sa sarili ko pag ako nagseryoso about kay God. Hindi ka talaga makakatanggap ng posting about masama sa akin.
kahit pinapalkops na ako. Pero ikaw, hindi ko nakikita ang kabutihang loob sa'yo. Na hindi nga kita nakita mo magsusuri ka sa akin, yayayain mo ko biglang magsimba. Bakit ikaw hindi mo kayang magsimba mag-isa? Sama mo pamilya mo, sama mo yung anak mo, sama mo yung asawa mo, para matuto kayong tumanggap ng pagkakilala sa Panginoon, hindi yung ganyan. Ginagamit mo pa si Lord masyado kang user ka talaga para sa content mo, unting barya. Kaya ka kinakarma Kaya ang pangit sabihin ng karma, pero yan ang nangyayari sa'yo. Hindi ka talaga magandang impluwensya sa social media. Masyado kang feeling, hindi ka totoo. Dito sa social media, dapat totoo kang tao. Huwag kang magpanggap, kasuka.